Akala ko maintindihan mo ako kasi hindi ba matagal ka naghahanap ng pagmamahal ng isang ina? Ako ang dahilan. Pinatay ko silang lahat. Hindi laruan si Jessel! Siya ang kapitana ng baryong ito! Kaya tigilan mo siya! Hayop ka! Sa mundong puno ng panlilinlang, sino ang aakay sa'yo palabas sa imahe na siyang akala mo'y totoo? Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at sa mga artist ng channel na ito. May isang tanong lang po akong iiwan bago ko simulan ang paglahad ng buong kwento. Minsan niyo na po bang naranasan ang malinlang, mabudol o mahipnotismo ng isang tao? Pero paano kung aswang ang gumawa nito sa inyo? Ako nga po pala si Gael at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ha? Ay, ano nangyari dito? Bakit ang daming tao sa paligid? Ay naku, kaya aga-aga mga tsismisan agad ang inaatupag ng mga to eh. Ay naku, ano kayang pinag-uusapan nila? Hoy, sandali po! O, makikiral lang po! Sandali! Ay, ano yan? Bakit may mga pulis? Ano kaya nangyayari dito? Si Jessel. Uy, Kapitana! Ay, kita mo to. Di ba lang ako naririnig? Bingi ba siya? Magandang araw po, Kapitana Jessel. Ano pong meron dito? Oh, ikaw pala, Gael. Magandang araw sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Bakit ang aga mo yatang napadpad sa lugar na to? Malayo to sa inyo ah. Ay, tumatanda na kasi tayo kaya kailangan magpapawi sa umaga bago sumabak sa mga gawain, di ba? Ikaw naman, ang aga mo rin dito ah. Ano nga po ba nangyari? Bakit may mga pulis dito? Kanina kasing madaling araw, may tanod na tumawag sa akin sa bahay. Sinabi nilang may natagpo ang bangkay dito sa abandonadong bahay. Agad ako nagpunta para tingnan kung sino. Kaso, sira ang mukha niya. Parang sinadya talaga siyang patayin ng kung sino mang walang kaluluwa na yon. Ganun pala. Kanina pa palang madaling araw eh. Bakit inabot na ng pagsikat ang araw? Hindi ba naalis dyan ang bangkay? Isa itong kaso ng pagpatay, kaya hindi pwedeng galawin basta-basta. Walang soko na agad na umaksyon kaya kailangang bantayan. Maging ang mga pulis, walang karapatang alisin to. Kaya kahit gusto kong itago sa mga tao, hindi ko mapigilan. Bay, ganyan talaga. Kahit gusto yung mong mapanatiling katahimikan dito sa baryo, naku hindi maiiwasan kapag may ganitong insidente, no? Pero alam mo, kung tama at sapat ang impormasyon, tapos may maayos na solusyon, abay sigurado namang may iwasan ng mga haka-haka na katulad ng ganyan. Tama ka dyan. Kaya mamaya, maglalabas kami ng anunsyo. Kapag kumpleto na ang detalye, ayoko rin mag-alala ang mga magulang dito sa baryo. Teka, sino nga pala yung biktima? Taga rito ba siya sa atin? Kaninong anak? Sa dami ng tanong mo, baka isipin ko suspect ka. Uy, grabe naman to. Kapag may nakarinig sa inyo, baka sabihin, mamamati tawa ko ah. Siyempre, biro lang yon. Malalim na ang pagkakaibigan natin mula pa noon. Kilala kita. Kilala kayong pamilya sa baryo bilang mababait, matatalino at matulungin. Kaya sino namang maniniwalang may kakayahan ka manlakip ng tao? Sa sobrang lapit natin sa isa't isa nagparaya na ako sa posisyon. Kung nagkataon, hindi ikaw ang tinaguri ang pinakabatang kapitana ng bansa, no? Sira ulo ka talaga. Dapat pala magpasalamat ako sa'yo. Kailangan pa kitang ilibre next time. Ikaw? Malilibre? Ay nako, bukod sa wala kang oras lumabas, nakukuripot ka pa, no? Alam mo, kilala na kita, Jessel. Simula ulo hanggang paa. Abay, kabisado ko na yung mga kilatos mo, no? Aray! Sakit ah! Bakit ba ang hilig mong mangurot, ha? Kapitana ako rito. Dapat ginagalang ako, hindi iniinsulto. Naku, kapag may nakarinig talaga sa'yo ha. Isa pa,
Kung kilala mo na pala ako, bakit hindi mo ko niligawan? Paano ko naman liligawan ko? Kapitan! Mukhang nakilala na po namin ang magulang ng biktima. At ang tunay niyang pangalan. Ay, Gail! Uy! Nandiyan ka pala. Magandang araw sa'yo. Uy, magandang araw din po, Mang Harold. Ba, mukhang puyat na puyat po tayo ah. Oo nga eh. Hindi pa nga kami nagkakape. Baka naman ilibre mo naman kami dyan. Mang Harold, ano nga po uli yung sinasabi ninyo? Mamaya na po tayo magkape at mag-almusal sa barangay hall. Hindi kasi lahat kaya pang lumunok habang may bangkay sa harap. Naku, tama ka dyan, Kapitada. Ay, oo nga pala. Ito ang pangalan ng biktima. Mula siya sa kabilang barangay eh. At ang sabi ng Soko, mukhang yung mga sugat sa mukha niya ginawa habang buhay pa siya. Sino namang hayop ang gagawa ng ganyan? Paano niya nakayanang saktan ng ganun kabrutal yung batang yun? Kaya nga po eh. Kaya agad namin pinuntahan ang bahay ng mga magulang niya. Nagpatulong din kami sa kapitana sa barangay nila. Oh, kumusta naman? May posibilidad ba na magulang niyang may gawa? Ay, teka, mawalang galang na po ano. Hindi po ba trabaho talaga ng mga pulis ang mag-imbestiga? May isa palagay ko po, parang mas mabuting wag yun na lang halukayin pa ng mas malalim ang bagay. Payo lang po yun ah. Kasi naman nag-aalala lang po ako sa inyo, Kapitani. Ha? Bakit mo naman nasabi? Hindi ba, bilang kapitana, obligasyon kong linawin ang mga nangyayari para hindi mangamba mga mamamayan ko. Tama lang naman, di ba? Uy, tama po, Kapitana. Ang sa akin lang, iyahanap po natin ang pulisya na mag-imbestiga at kung anong resulta, yun na lang po yung i-anunsyo ninyo. Kasi kung kayo, yung mga tahanad nyo makikisawsaw, baka kayo pang mapagbintangan o mapahamak. Alam nyo, mas ligtas kung ang mga may otoridad ang gagalaw niyan. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Salamat sa pag-aalala bilang kaibigan ko. Pwede ka na umalis at hayaan mo kaming gawin ang trabaho namin. Uy, teka, sandali lang naman. Ba't bigla mo ako pinapaalis? Grabe naman to, gusto ko lang namang malaman ang tungkol sa krimeng to eh. Ang chismis ay nagsisimula sa mga taong hindi naman dapat nakikialam. Kapag may kumalat na maling balita at nagdulot ng gulo, pwede ba kitang ipakulong? Mang Harold, pwede na po kayong bumalik sa pwesto nyo. Kumain po muna kayo kung gusto ninyo. Basta siguraduhin lang na may bantay sa bangkay. Huwag basta iiwan sa pulis. Sige po, naiintindihan ko po, Kapitana. Ay, mauna na po ako. Uy, Gail. Kumusta mo na lang ako kay Lolo Armando, ha? Sige po. Walang problema po. Mag-ingat po kayo, ha? Uy, grabe ka, Jessel. Napakasungit mo naman sa harap ng iba. At ako pa, na nagpapaalala lang yung nasungitan mo rin. Ikaw talaga. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sa tingin mo ba, gagalangin pa rin nila ako kung basta na lang akong makikinig sa payo ng kahit sino? Nasa posisyon ako dahil kaya kong pamunuan. Pero hindi ba dapat matuto ka rin makinig? Alam mo, nasa posisyon ka rin para pakinggan ang mga tao mo. Gael! Yan ang dahilan kung bakit nawala ang paghanga ko sa'yo. Sa sobrang talino mo, palagi mo akong kinokontra. Alam mo, tapusin mo na yung pagpapapawis mo ha at umuwi ka na. Isa pa, alam ko ang ginagawa ko bilang kapitana. Ay nako, yan ang mukhang palagi kong gustong makita. Pero seryoso, Jessel, paalala lang bilang kaibigan. Huwag kang mag-imbestiga. Kasi may kutob ako na aswang ang may kagagawa ng krimen na yan eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Tinatakot mo naman ako eh. Oo nga. Nung isang araw, may narinig si Lolo. Kahit mahina ay narinig niya, sigurado siyang aswang yun. Sa palagay niya may kumagalang aswang dito sa baryo eh. Uy Jessel, hindi kita tinatakot ha. Sila sabi ko lang, ibigay mo sa may kakayahan ng investigasyon, pakiusap. Huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa aswang. Wala kang sapat na ebidensya. Ayokong takutin mo mga tao sa baryo. Isa pa, paano ko malalaman kung hindi ako mag-iimbestiga? Ay naku, sige na. Basta tungkol sa aswang. Sa akin ka lumapit ha. Mag-iingat ka palagi. Ganda-ganda mo pa namang kapitan eh. Para kang roller coaster. Iba-ibang emosyon kada minuto. Lumayas ka na nga!
Kainis to. Natawa na lang ako sa paraan ng pagpapalayas ni Jessel sa akin. Patalikod akong naglakad habang patuloy siyang inaasar. Nakakulot ang noo niya at masama ang tingin sa akin. Pero masaya akong makita na sa aming dalawa, siya ang unang nakamit ang pangarap niyang maglingkod sa mga tao tulad ng pamilya niya. Humarap na ako sa daan, nakangiti habang pauwi. Pero hindi pa ako nakakalayo nang may siraulong pumalo sa puwit ko. Mabilis kong nahuli ang kamay niya at pinilipit. Aray! Aray! Bitawan mo ako! Naku, ang sakit naman kaya eh. Hindi lang kasi bitawan mo na, ang sakit eh. Stoy, bakla ka ba? Ba't kailangan manghawak ka ng puwit ha? Ikaw naman kasi. Ang tabok kasi ng puwit mo. Tsaka bakit ganyan ang suot mo? Tumakbo ka ba? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ha? At bakit ko naman sasabihin sa'yo ha? Eh lahat ba ng suot na hapit sa salawal habang tumatakbo? Hawakan mo sa puwit? Ano? Gusto mo bang ipabarangay kita ha? Ano? Ano lang yato? Porket malakas ka sa kapitana, gumaganyan ka na ha? Basta-basta ka na lang magpapabarangay ng kaibigan? Eh parang wala tayong pinagsamahan yun ah. Ay naku, ewan ko sa'yo. Napakaaga mo kasi mang-inis eh. Eh teka, ano ba ginagawa mo dito? Eh wala naman. Eh gusto kasi ni nanay na alamin ko kung anong nangyayari dun sa kumpulan. Eh ayaw niya mahuli sa chismis eh. Pero kailangan niya maglaba para makahabol daw sa init. Tsaka nakita kong galing ka daw dun eh. Teka, ano ba kasi nangyari doon? Kaya ba nakangiti ka kasi nandun ang kapitana mo no? Stoy, ang bihira. Ginamit mo pa talagang nanay mo para lang makichismis? Eh alam naman natin pareho kung sino ang gusto nun. Ay sus! Hindi yun ang tinutukoy ko no? Ang gusto ko malaman, kayo na ba ni kapitana? Niligawan mo na ba siya? Ano ba? Tigilan mo ako, Tonyo. Nangasar ka na naman eh. Kita mo. Eh baka mas pilipitin ko yung kamay mo. Ano? Gusto mo yan? Ay, naku, dyan ka na nga. Uy! Gaya, sandali lang naman! Ano ba kasi nangyari doon? Eh sigurado namang sinabihan ka ni kapitana ng totoong nangyari, no? Eh, bawal. Eh siguradong ipagkakalat mo eh. Naku, siguradong malalagot ako kay Jessel pag nangyari yun. Malalagot tayong dalawa. Eh alam mo namang ayaw niyang pinapakialaman ng discarding niya. Pagtiwala ka na lang sa kanila. Eh i-anunsyo naman daw niya para huwag ka mag-alala. Oh, bakit ka napunta doon? Hindi ba sinabi ko sa iyong tumakbo ako? Kaya malamang, nadaanan ko yun. Alam kong hindi totoo yung dahilan mo, no? Abay alam ko tumakbo ka lang para magmasid sa paligid tulad ng gusto ni Lolo Armando. Eh siguradong may narinig ko na laman naman siya tungkol sa mga aswang. Aray! Ba't mo naman tinatakpan ang bibig ko? Ano ba? Huwag mong basta-basta sasabihin ng mga bagay na yan kahit pabiro lang, no? Eh ayaw ni Jessel na magkagulo dito sa barangay. Alam mo naman yun eh. Ano? Eh di tama ako. Bumitaw ka na nga. Kanina mo pa ako sinasaktal eh. Ay naku, sige na nga, umuwi ka na lang sa inyo. Eh kasi naman, ayaw mo bang makakuha ng impormasyon tungkol sa taong patay dun? Eh bakit ba? Ano bang alam mo? Eh akala ko ba wala kang alam sa nangyayari dun? Eh hindi ba, sabi nga ng nanay ko na nagkukumpulan ng mga tao doon. Kaya ayun, nagtanong siya sa mga dumadaong tao. Eh tapos pinapatanong ni nanay kung babae daw ba ang patay. Babae? Eh pero bakit naman? Eh anong alam ng nanay mo tungkol sa bangkay? Eh kasi pare, noong nakaraang Sabado, may babaeng magandang dumaan sa bahay eh. Eh nahanap ang bahay ng isang lalaki. Eh nakalimutan ni nanay ang pangalan ng lalaki pero malakas ang kutob niya na yung biktima ay yung dalagang babae. Eh sa tingin nga ni nanay, nautulan yun tapos ginahasa eh. Pagkatapos pinatay. Totoo ba? Stoy, wag mong ipagkalat ng impormasyon na yan ha. Hayaan mo mag-imbestiga ang mga polis. Tsaka may soko na rin doon kasi isang seryosong krimen ang nangyari. Eh mas maiging mag-ingat kayo kung ayaw ninyong mapahamak. Gahil naman eh. Eh hindi ba masyado ka lang nag-iisip dyan? Tapos para lang doon mapapahamak kami. Ano ba? Makinig ka kasi.
Kapag masyado kang maraming alam, yun ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Paano kung tama palang hinala mo? At ayaw niyang matuntun siya ng mga pulis. Abay, pwede nila kayong patayin, no? Diba? Tinatakot mo na naman ako niyan eh. Hindi ba nga dapat? Mas may makaalam ng impormasyon na alam ko ngayon. Kung talaga eh. Ay, oo nga. Mas dapat mong ipaalam ang impormasyong alam mo, pero hindi lang kung kani-kanino lang. Kung lumapit ang mga pulis, di sige. Sabihin mo sa kanila ang alam ninyo. Mas maganda yun kaysa gawing chismis, no? At saka sabihin mo si Tia. Ay, yung nanay mo pala. Bakit kay Kapitana? Hindi ko ba pwedeng sabihin, ha? Ay, naku. Sa totoo lang, ayoko talagang malaman pa yan ni Kapitana Jessel. Kilala mo naman yun eh. Mahilig magsaliksik. Natatakot akong baka ikapahamak niya. Pero kung sasabihin mo talaga sa kanya, abay siguraduhin mong walang makakaalam ha. O makakarinig na kahit sino. Ako nang bahala magbantay sa susunod niyang hakbang. Hoy Gael, alam mo, parang pakiramdam ko, ako yung kriminal eh. Ako yung takot na takot na mahuli. Ba't baligtad? Alam mo namang iba yung paniniwala ko sa bagay na ganyan. Kaya nga hanggat maaari, ayokong magbitaw ng salita. Kung ayaw mo ng payo ko, di ka mo bahala. Mga kutob lang naman ang sinasabi ko ha. Pero tandaan mo, walang pumapali sa kutob ko. Lalo na kung may basbas ni Lolo Armando. Ay naku, Ona. Makikinig na ako sa gusto mong mangyari. Ikaw kaya yung kuya ko. Hoy, Raulo. Kuya mo mukha mo. Mas matanda ka pa nga sa akin eh. Ay naku, halika na nga. Muwi na tayo sa inyo. Makikikain pa ako ng luto ni Lolo Armando eh. Hindi pwede. Kiss ka dun. Nilagang saging lang yung almusal sa bahay. Huwag ka nang tumuloy dun. Alam mo, umuwi ka na lang sa inyo. At paalalahanan ng nanay mo. Baka mamaya, may chismis niya ang alam niya. Di yun no. Tsaka nasa likod yun ng bahay. Naglalabangan di ba? Kaya hindi yun makakachismis. O siya, sige. Pauna na ako ha. Makikikain muna ako sa inyo ng almusal. Wala kasing ulam sa amin eh. Ay naku, damulag ka talaga. O sige na. Matapos ang insidenteng yon, wala na akong narinig pang balita tungkol sa nangyari. Nang tanghaling tapat, pasimple akong dumaan sa barangay para itanong kung naroon si Kapitana. Masaya akong nalaman na nasa loob lang siya at hindi umaalis. Siguro, iisipin ninyong lahat na masyado akong pakialamero sa kaibigan ko. Pero hindi po ganon ang sitwasyon. Noong pareho kaming nasa sangguniang kabataan, nagkaroon ng malalim na pagtingin sa akin si Jessel. Nang nalaman ko yon, syempre, natuwa ako. Sino bang hindi matutuwa kung pareho kayo ng nararamdaman ng taong gusto mo? Hindi po ba? Pero dumating ang isang pangyayaring nagpasya sa akin na manatili na lang bilang kaibigan niya. Pinili kong kalimutan ang nararamdaman ko, hindi dahil ayoko, kundi dahil gusto ko siyang protektahan. Hoy, Gael! Gael! Apo! Hoy, gising ka pa ba? Pwede ka bang lumabas ngayon din? Ay, sandali lang po. Bakit po balo? Ano po meron? May nangyari po ba? Buksan mo yung pintuan at maghintay ka sa darating, ha? Ihanda ko lang mga kailangan ko para matulungan siya. Ha? Lolo naman. Wala pa naman po pala yung darating eh. Gusto niya nang buksan yung pinto? Paano kung masamang tao pala siya? Ay, naku kang bata kay. Masama man siya o hindi. Ano pa man siya? Kailangan niya ng tulong. Kaya dapat natin siya papasukin. Abay, hindi siya dapat hinahayaang walang mapuntahan. Ay, nako. Sige po, Lolo. Masusunod po. Magaling na albularyo si Lolo. Mabilis niyang nakikita ang mga susunod na importanteng mangyayari. Sabi ng iba, mayroon daw siyang anting-anting. Pero kahit ako na apo niya, hindi ko pa yon nakikita. Sanay na ako sa ganyang pag-asta ni Lolo. Minsan nga lang, naiirita ako
lalo na't mga nakakatakot na nilalang ang tinatanggap niya. Pero sabi nga ni Lolo, bilang albularyo, may obligasyon siyang tinutupad at prinsipyong iniingatan. Kapitana Jessel? Lolo Armando! Si Kapitana Jessel po ba kailangan ng tulong natin, Lo? Ano ba, tanggapin mo na kung sino ang nandyan. Kung may nakikita ka, salubugin mo na kaagad. Huwag ka na magtanong pa. Ang dami pa akong hinahanap dito eh. Naku po. Jessel, anong problema? Ba't nandito ka? Teka lang. Uy, ano yung nasa kamay mo? Teka, dugo ba yan o pintura? Pero gabi na. Ba't ka naman nagpipintura? Ay, naku. Halika na nga rito. Adalahin kita. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Ha? Teka, sino pinatay mo? Ano ba naman? Bakit ka ganyan? Parang wala ka sa sarili mo eh. Diyos ko. Malansa? Ano yan? Teka, Jessel. Dugo ba yan ng tao? Teka, Jessel, pumatay ka ba ng tao? Mamamatay tao ka ba, Kapitana? Ang sabi ko, alalayan mo sa papunta rito. Huwag mo nang hintayin may makakilala pa sa kanya. Bilisan mo na! Opo, Lolo. Eto na po. Ay, naku, Jessel. Puminahon ka lang, ha? Uli ka na. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Oh, maupo ka dito. Kukuha lang ako ng tubig para malinisan yan, ha? Huwag na. Hayaan mong ang banal na tubig ang maglinis ng dugo. Ako na bahala sa kanya. Kung ayaw mong makita, magpakulo ka na lang ng lagundi dyan. Sige na. Pero Lolo, mapait yung lagundi eh. Siguradong ayaw ni Jessel ang ganung lasa. Ay, naku, Sela. Sige. Umanap ka ng halamang gamot na pampakalma dyan sa mga gamit ko. Sa pagkakalala ko taging lagundi na lang ang meron eh. Kaya wala ka na magagawa. Kasi naman, kailangang mapakalma ang katawan niya para makapag-isip ng maayos. Sige na po. Kikilos na po ako. Natatakot ako, naguguluhan, at maraming tanong ang tumatakbo sa isip ko. Pero alam kong may alam na si Lolo. Kailangan ko lang hintayin matapos niyang asikasuhin si Jessel. Tama nga si Lolo. Kaunti na lang ang halamang gamot niya. Kaya kahit mapait ang tuyong dahon na lagundi, yun na lang ang pinakuluan ko para makatulong sa pagpapakalma kay Jessel. Oh, Lo, eto na po yung tasa ng lagundi. Nilagyan ko ng kaunting pulot para mabawasan ng pait. Sa akin na yan. Ito inumin mo ang tiyan na ito, ha? Maganda itong pampakalma. Kailangan mo rin kasing kumalma eh. Teka lang po, Lo. Ano po ba nangyari kasi sa kanya? Bakit po sinasabi niyang pumatay siya? Teka, totoo po bang kaya niyang pumatay ng tao? Yung dugo nasa kamay niya, dugo po ba talaga yun ng tao? Ano ba, Gael? Pwede bang kumalma ka muna? Sunod-sunod yung mga tanong mo eh. Sandali. Wala naman tayong lakad eh. Di ba? Ay, ni Lolo naman eh. Alam niyo naman po kasing nag-aalala lang ako kay Jessel. Alam niyo naman kaligtasan at kapakanan niya yung palaging prioridad ko eh. Oo, naintindihan ko. Pero mangako ka muna sa akin na hindi ka magpapadala sa emosyon mo, ha? Ayokong bigla ka na lang mag-imbestiga ng hindi ko alam. Ay, opo Lolo. Pangako, lahat ng gagawin ko. Alam niyo na yun at may basbas ninyo. Yun ang sa ganun, alam niyo bawat galaw ko at makakagawa kayo ng paraan para matulungan ako at hindi ako mapahamak. Mabuti naman. At tanda mo pa yung pangako mo. Paanong hindi ko po matatandaan? Palagi niyo pong pinapaalala sa akin simula nung nagkaisip ako. Hanggang sa ngayong matanda na ako. Kaya Lolo, ano na pong lagi ni Jessel ngayon? Base sa mga dugong nasa kamay niya, nasa ilalim ng mga kuko niya, at sa mga sinasabi niya, tao ang may-ari noon. Ibig sabihin po, nakapatay po talaga si Jessel? Pero kapitana siya, di ba? Hindi niya magagawa ang bagay na yun.
Hindi tayo sigurado kung napatay nga ba niya. Hindi naman sapat na ebidensya ang dugong nakita natin sa kamay niya. Sa bagay po. Hello, pwede po ba akong mag-ikot ngayon? Titignan ko lang po yung paligid. Kung may sugatan ba o kaya patay. Baka po may kailangan ng tulong kasi. Hindi na kailangan yon. Marami namang tanod na umiikot dito sa baryo natin eh. At saka isa pa. Baka mas mapahamak ka pa kung lalabas ka. Kasi sa pagkitain ko mukhang tinulungan ni Kapitana ang batang babaeng may sugat. Kaya siya nagkaroon ng dugo. Ano po bang nakikita ninyo ngayon? Wala pero sa nakikita ko kanina, duguan na ng mahawakan ni Kapitana yon. Malabo pero may dumating at kinuha ang batang babae. Pagkatapos, sinisigaw na niyang pinatay niya ang bata. Hindi talaga malinaw hindi ko alam pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagitain. Oo nga po. Bakit po parang ngayon lang naging ganyan ang pangitain po ninyo, Lo? Hindi naman po ganyan yung dati, di ba? Oo nga pero wala rin akong tamang sagot. Wala rin akong matatanungan. Wala Ganito talaga ang trabaho ng isang albularyo. Maghihintay lang kami kung kailan sasagutin ng kung sino ang aming mga panalangin at hinahing. Tignan niyo po. Nakatulog na po si Jessel. Yan ang pong gagawin natin. Hindi siya pwede makita ng mga tao na dito natulog. Magiging usap-usapan po yun panigurado. Ano ka ba? Huwag ka nga masyadong mag-isip dyan. Kung makatulog man siya dito, walang problema sa akin, no? At kung may makakita sa kanya, bahala na siyang gumawa ng paliwanag. Alam mo, pinanganak na matalino at magaling si Jessel. Kaya nga siya nagustuhan ng mga tao at naging kapitana Kaya hindi mo kailangang diktahan ang kanyang mga gagawin at dapat sabihin. Sa bagay po. Pasensya na po, Lolo Hindi ko na malayo na sumobra na po pala yata ako. Sa ayos na yan. Kumuha ka na lang ng kumot at unan. Sa upuan na yan siya komportable, kaya hayaan natin siyang matulog dyan. Sige po. Kukuha na lang po ako ng bagong kumot at unan. Matapos kong kumuha ng kumot at unan, maayos kayong inilagay kay Jessel. Kung titignan ang mukha niya, mukhang pagod siya at napaka-inosente. Pinilig ko ang ulo ko para matigil ang pag-iisip ng kung ano-ano. Hinila ko ang isang upuan sa tabi ng hinihigaan niya at sumandal. Gusto ko lang siyang bantayan hanggang umaga. Pero kahit ayoko, nakatulog din ako ng mahimbing habang nakaupo. Nagising na lang ako ng may unan sa likod at kumot sa katawan. Napakunot ang noo ko at tumingin sa paligid. Sa kaunti-unting bumalik ang ulirat ko. Agad kong hinanap si Jessel kaya nagising si Lolo. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka naman nag-iingay dito kaya aga-aga naman? Si Jessel po, Lo. Ano nangyari kay Jessel ba? Lolo naman, tignan mo. Wala po si Kapitana Jessel dito. Hindi po ba dito siya natulog? Yun ba? Ay nako, paggising niya kanina, nagpaalam siyang umuwi na. Pinayagan ko naman habang wala pang masyadong tao sa daan dahil umaga pa lang naman. Kasi naman wala naman tayong malapit na kapitbahay kaya siguradong walang nakakita sa kanya. Edi umalis na po pala siya ng ganun lang. Hindi man lang po ba siya nagtaka kung bakit siya nandito? Siyempre nagtaka siya. Kaya sinabi ko na sa kanya ang totoo. Nakiusap siya na wag ko na lang sabihin sa iba. Kaya naman nangako akong wala talaga akong pagsasabihan. Edi ganun na lang po yun? Bakit ba? Ano bang iniisip mo na dapat mangyari ha? Makiusap siyang wag kong ipagkalat kapalit ang pagpapakasal mo sa kanya, ganun ba? Pantasya na naman to Hindi naman po sa ganun, Lolo. Ang akin lang po kasi. Bakit hindi nyo man lang po ako ginising kasi naman? Alam mo, ginising ka namin. Pero hindi ka talaga magising.
Kaya wala na kami nagawa kundi hayaan ka na lang. Abay masyadong mahimbing yung tulog mo. Kaya ang sabi ko kay Kapitana, wala siyang dapat ipagkalala. Abay sobrang lakas din ang boses namin habang nag-uusap. Kaya kasalanan mo na kung bakit hindi ka nagising. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi ni Lolo Armando. Napakamot na lang ako sa ulo at pumasok sa kwarto ko. Dumapa ako at iniisip ang nangyari kagabi at kung bakit hindi ko na malayang umalis na si Jessel. Hindi pa ako nakakatagal sa pag-iisip nang bigla akong makarinig ng malakas na sigaw. Napaigtad ako dahil iniisip kong may nangyaring hindi maganda. Ganon kaalerto ang utak ko tuwing may sumisigaw. Kaya naman, mabilis akong lumabas ng kwarto. Oh, dapat tingin ang mukha mo. May nangyari bang hindi ko alam? Ay, naku. Ewan ko sa'yo. Ba't ba kasi sumisigaw ka, ha? Bakit? Bawal na ba ako sumigaw sa umaga? Hindi ba magandang sumigaw tuwing umaga para sumigaw din ang pagpapala? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Hindi ko talaga malaman kung bakla ka o adik eh. Ewan ko na sa'yo. Magandang umaga po, Lolo Armando. Tonyo. Magandang araw din sa'yo. May kamusta at napadaan ka ng ganito kaaga? Ayos lang naman po, Lolo. Ay, teka, may almusal na po ba kayo? Ay, naku, wala pa eh. Tanghali na kasi natapos yung orasyon ko eh. Ito namang si Gael. Hanggang ngayon ay lutang pa rin. Ay, naku, ganun po pala. Ay, gusto niyo po, pagluto ko na po kayo. Ano ba, wag na. Ako na lang mag-aasikaso. Sigurado kasing bago pa maluto, naubos mo na. Bukod sa almusal, ano pa bang dahilan ng pagpunta mo rito, ha? Yun ba? Gusto ko lang sabihin na may nakita kaming tuyong katawan ng tao eh. Mukhang nakapreserba yun eh. Kasi hindi man lang naagnas. Ha? Ikaw anong sabi mo? Sino namang magpipreserba ng bangkay? Ni isa naman nakita yung sinasabi mong yan. Doon sa ginagawang bahay malapit sa amin. Hindi ba may bahay doon na kinain na ng kalikasan? Yung sabi, may nakabili na raw noon at pinapagawa ngayon. Habang ginigiba yung mga pader, may nakitang tuyong bangkay. Nakabalot pa nga yan sa plastic eh. Ha? Napaka-imposible naman yata yan sinasabi mo. Yung bangkay? Sa bagay. Hindi na rin bagay yun, no? May mga tao nga yung talagang mawalay sa mahal nila. Kaya sinasadya nilang patuyuin yung bangkay at itabi sa bahay. Paano lang makasama pa rin nila? Ano ba? Yung kahit ibalot mo sa plastic, darating ang araw na magkakaroon ng pagmamasayon, no? Kumbaga, pawis. Kaya naman, hindi matutuyo ang isang bangkay. Dapat nga naagnas yun eh. Kahit isang linggo pa lang na nakabalot sa plastic. Oo nga no. Kasi naman, paiba-iba pa yung klima nitong mga nakaraang araw eh. Ano ba? Tsaka, hindi mabilis matuyo ang isang bangkay, no? Ang mga napapanood mo sa telebisyon at pelikula ay tinatawag na mummified. 1 hanggang 12 buwan ang tinatayang proseso ng pagpapatuyo ng isang bangkay, no? Kaya imposible yan. Tsaka hindi yan legal sa bansa natin. Pero totoo nga, nakita ko yung bangkay. Tuyong-tuyo talaga yun eh. Hindi pa nga denying na isda eh. Yaba, hindi imposible ang ganon sa halimaw. Pwedeng inubos niya ang dugo at doon itinago sa bakanteng lote. Ano ba yan, Lolo? Tinatakot niyo po ba ako? Kahapon kasi sabi ni Gael, aswang, tapos ngayon naman, halimaw. Tonyo, gusto kong makita yung bangkay. Pwede ba ako samahan papunta doon? Sige po, Lolo. Mamaya pagkatapos po natin kumain, siyempre. Sira ulo. Hindi na ako magluluto, no? Halika na po, Lolo. Puntahan na po natin, baka mapunta pa sa kung saan eh. Agad kaming umalis ni Lolo Armando. Hindi ako sigurado, pero may kutob akong konektado ito sa nangyayari kay Kapitana Jessel. Agad ding sumunod si Tonyo kahit nagrereklamo sa gutom. Pagdating namin sa lugar,
Wala nang masyadong tao. Tanging mga pulis at tanod na lang ang naroroon. Nakita naman kami ni Kapitana Jessel kaya agad siyang lumapit at nagmano kay Lolo Armando. Magandang araw po, Lolo. Ano pong ginagawa niya rito? Bakit po bigla yata kayong napasugod? Magandang umaga rin, Kapitana. Pwede kaya naming makita ang bangkay? Pasensya na po, Lolo, pero wala na po rito eh. Dinala na ng Soko sa kanilang pasilidad kaya hindi ko po may papakita sa inyo. Ay, ganoon ba? Pwede mo ba akong sabihan ng impormasyon o magtanong na lang ako? Tungkol po ba ito sa sinabi ni Gael? Lolo Armando, nirerespeto ko po ang kakayahan ninyo. Pero hindi po ako pwedeng makipagtulungan sa inyo sa ganitong paraan. Pwede po akong pumunta sa inyo mamaya pagkatapos ng trabaho at humingi ng payo tungkol sa nangyayari sa baryo natin. Oh, Kapitana Jessel. Ay, Lolo Armando, Gael, Antonio. Magandang araw sa inyo. Uy, kamusta ka naman ngayon, Harold? Ito, ayos lang naman po. Ay nga pala, Kapitana Jessel. Ipapaalam ko lang po sana sa inyo na paalis na yung mga pulis. Wala naman silang nakitang kahina-hinala sa lugar. At saka wala rin pong nakakita kung sino mang nagdala nandito. Kaya ang konklusyon nila, matagal na talaga dito ang bangkay. At baka sa dating may-ari ng bahay. O sige, pupunta ako doon para magpasalamat. Halos araw-araw na natin silang inaabala. Oo nga po maging sila nagtataka na kung bakit sunod-sunod ang natatanggap nilang ulat ng bangkay at pagkabatay. Basta wag po kayo maglalabas ng impormasyon sa mga sibilyan. Hayaan niyong akong magpaalam sa kanilang lahat. Kung may narinig kayong chismis, itama niyo po ito. Kailangan nating iwasan na magkagulo mga tao dito sa ating baryo. Sige po, naiintindihan ko po. Ipapaalam ko sa lahat ng kasamahan ko ang bilin ninyo. Lolo Armando, Gael, Tonyo. Una na ako sa inyo ha. May trabaho pa kasi ako Sige. Salamat ha. Uy, Kapitana Jessel. Bakit, Gael? May problema ka ba? Wala. Wala naman. Gusto ko na sanang kamustahin ka. Kamusta ka na ba? Maayos lang naman ako. Sige na po, kailangan ko na rin pong harapin ng mga pulis. Lolo Armando, mamayang hapon na lang po tayo mag-usap ha. Sige. Maraming salamat sa oras mo, Kapitana ha. Asahan kita mamayang hapon. Umalis na si Kapitana Jessel. Si Lolo naman ay nanatiling nakatingin sa mga taong naroroon. Kami naman ni Tonyo ay nanatiling tahimik at nagmamasid. Hindi rin nagtagal ay umalis na kami at umuwi. Ganon din si Tonyo na hinabol na naman ng nanay niya. May pagkapasaway kasi talaga ang kaibigan kong yon. Pagsapit ng hapon, hindi nabigo si Lolo. Dumating si Kapitana Jessel sa bahay at hinirap siya ni Lolo. Kaya naghanda ako ng merienda para sa kanila, saka umupo sa harap nila para makinig. Ganito, ayokong takutin ka, iha ha. Tsaka ayoko rin magkaroon ng takot sa isipan ang mga tao dito sa ating lugar. Pero ayoko namang ipagsawalang bahala ang nalalaman ko. Abay, kilala mo naman ako, hindi ba? Oo nga po, Lolo Armando. Kaya nga hindi ko kayang basta baligwalain Lalo na kung kayo mismo ang pumunta para tingnan. Hindi ko lang po maintindihan kung paano niyo nasabing aswang. Gusto ko po malinawan tungkol dyan. Naku, mabuti kung ganon. At bukas ang isip mo para pakinggan ako. Pero bago ang lahat, gusto ko munang malaman kung ano ang resulta ng investigasyon ng mga pulis tungkol sa bangkay na natagpo ang tuyot. Hindi pa po sigurado ang lahat. Napaka-imposibleng magkaroon ng tuyot na bangkay sa loob lamang ng isang magdamag. 1 linggo na pong may nagtatrabaho ron. Ang ibabaw na bahagi ng pader ay nabutasan na, pero wala silang nakita o napansin.
pansinin niyo po ang plastic na pinambalot sa tuyong bangkay. Sa tingin niyo po ba, aswang talaga ang gumawa nito? Sa ibang lugar, may mga ganoong kaso na ng pagpatay. Yang sabi nila isang mayamang pamilya ang nag-aalaga ng halimaw. Isang uri ng halimaw na sumisip-sip ng dugo ng tao hanggang sa mamatay at matuyo. Gusto niyo po bang maghanap ako ng mayayamang posibleng nag-aalaga ng halimaw na yon? Uy, hindi yan ang ibig sabihin ni Lolo Armando. Hindi ba kilala mo naman ng mga mayayaman dito sa baryo natin? Sa tingin mo, sino ang pinakamayaman dito ha? Ginagawa kasi ng mayayaman na pampaswerte ang ganoong hayop. Hindi po ako pwedeng magbanggit ng pangalan. Pasensya na po. Ang gusto ko pong malaman ay kung may kakayahan ba tayong mahuli sila. Masyadong malinis gumalaw ang aswang dito. Ibig sabihin, may taong nag-aalaga o naglilinis para sa kanya. Hindi na gaya ng mga sinaunang aswang. Kaya sa ngayon, sumasabay na sila sa pag-unlad ng panahon. Kaya ang kailangan nating hanapin ay kung sino ang kasabwat o tagapagtago ng aswang na yon. Hindi po ba napakahirap maghanap niyan? Hindi naman pwedeng kausapin natin sila isa-isa at tanungin tungkol sa aswang. Mas magkakagulo po kapag nagkaganon. Hindi. May kakaibang amoy ang taong nag-aalaga ng aswang. Amoy na hindi pangkaraniwan. Sasabihin ko sa'yo, malalaman mo yon kapag minsan mo silang nalapitan o nakita. Para malinaw ang sinasabi ko, dapat maging mapagmatsyag ka. Nga pala, may naalala ka na ba? Wala pa rin po. Hanggang ngayon sumasakit na ang ulo ko sa kaiisip kung ano talaga ang nangyari. Kahit sinabi niyo na po sa akin, hindi pa rin bumabalik sa alaala ko. Ganun ba? Sa tingin mo ba ilang beses na itong nangyari? Yung nagigising ka sa ibang lugar? Pasensya na po kung hindi ko kaagad sinabi. 3 linggo na po akong nagigising sa sala. O minsan, sa ilalim ng kubo, sa tabi ng bahay. Madaling araw po akong nagigising kaya walang nakakita. Kaya wala akong pinagsabihan kahit sino. Siya, dito ka matulog ngayong gabi ha? Gusto kong mabantayan kung ano ang ginagawa mo tuwing nawawala ka sa sarili. Pero Lolo Armando... Ay, Kapitana, alam kong naiilang ka sa akin. Pero wala naman akong gagawing masama sa'yo, no? Hindi kita sasamantalahin. Pangako yan. Hindi yon ang inaalala ko. Minsan, madaling araw o bago maghating gabi, tinatawag ako ng tanod. Mabuti na lang at hindi nagkakataong wala ako sa sarili ko. Kaya medyo hindi ako makapaniwala sa ikinukwento niyong ginawa ko. Ay, ano ba, Jessel? Pwede bang makinig ka na lang? Pwede bang sumunod ka na para maging alerto kami sa nangyayari sa'yo? Ikaw lang naman kasi yung inaalala namin Ang pamilya mo, parehong pinatay dahil sa politika. Kaya paano kung... Tama din kayo. Sige na, Jessel. Kung ano sa tingin mo ang tama, yun ang gawin mo. Basta kung may mangyari, tulad ng palagi mong ginagawa, bumalik ka rito ha. Kami na ang bahalang umalam tungkol sa mga aswang. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, pati na rin sa mga paalaala at payo. Gagawin ko po ang lahat para pangalagaan ang sarili ko at ang baryo natin. Sige na. Ihahatid ka na ni Gael pa uwi. Medyo gabi na rin. Wala nang tanod na napapadaan ha. Mag-iingat kayo. Nagpaalam at nagpasalamat si Kapitana Jessel kay Lolo Armando. At ako naman ang umalalay sa kanya palabas. Sa totoo lang, sobra akong nag-aalala. Pero si Lolo na mismo ang nagsalita. Kung may nakakaalam ng sitwasyon, siya yun. Kaya sumunod na lang ako. Pagkahatid, agad akong umuwi at tinanong si Lolo tungkol sa bagay na itinatago niya. Ang sabi lang niya, alamin ko raw sa sarili ko. Minsan talaga, hirap akong unawain ang mga katwiran ni Lolo. Kaya nagbantay ako sa bahay ni Jessel
hanggang 3:00 ng madaling araw. Doon ko siya nakita, pumasok sa loob ng bahay na siyang pinagtaka ko. Paalis na sana ako para itanong yun kay Lolo nang bigla siyang lumabas na para bang wala na sa sarili. Nilapitan ko siya at nakita ang dugo sa mukha niya. Kinabahan ako pero binuhat ko siya. Hindi siya pumalag kaya madali ko siyang naihatid sa bahay. Lumabas si Lolo at kinuha ang gamit niya para sa pagtatawas. Gael! Bilisan mo! Nagwawala na si Jessel! Bilisan mo, dali! Ha? Sandali po, Lolo! Saan ko po ba hahanapin ang mga lubid ninyo? Mamaya ka na maganap niyan! Malakas siya! At talagang tumatalsik ako! Aray! Nanay! Grabe, bakit ganito sa kalakas? Anong nangyayari kay Jesse, Lolo? Hindi ako sigurado sa nangyayari. Sa palagay ko, sinapian siya ng masamang espiritu! Ito ang asin! Lagyan mo ang palad niya! Masamang espiritu! Lumabas ka sa katawan ng taong ito! Lisanin mo siya ngayon din! Ano ba naman yan, Lolo? Ba't hindi niyo po sinabi na sasabuyan niyo siya? Nakanganga pa man din ako eh. Ay, ang alat naman. Ay, tignan mo yung hawak mo! Baka mauntog ang ulot mabago! Oh, teka. Anong nangyari dito? Tingnan niyo po, nakatulog po siya oh. Grabe, kaya pala bumigat ang katawan niya. Huli ka na. Buhatin mo siya at dalhin mo rito. Ilihis mo ang manggas ng braso niya. Ha? Bakit ko naman po gagawin yun? Ano ba naman yan, Lolo? Hindi pwede yun. Hindi naman po ako manyakis eh. At hindi ako mananamantala ng babaeng walang kakayahang pubalag. At isa pa, kapitahan na po siya. Anong laban ko kapag... Aray ko po! Ba't naman po kayo nanampal? Walang yaka kasi kung anong pinagsasabi mo. Ano akala mo sa akin? Hahayaan kita manamantala sa harap ko mismo, ha? Bakit niyo po ba kasi gustong ilahis ko ang manggas ng damit niya? Dahil sa ngayon sa tingin ko'y nasapian siya. Pero medyo lito pa rin ako. Sa pagkakaalam ko kapag sinasapian ng isang tao, nagbabago ang takbo ng isip at kilos nito. Pero hindi naman ganun si Jessel. May mga palatandaan sa katawan ng sinasapian. Kaya kailangan nating hanapin din sa kanya. Isang marka o kaya isang sugat. Ganun po ba? Para po bang pasa? Isang ngayon parang wala po akong nakikitang pasa sa braso niya eh. Wala rin po kahit anong sugat na magsasabing nasaktan niya sarili niya. Doon po sa mga nababasa at napapanood ko, ang mga sinapian ay minsang sinasaktan ng sarili nila. Ay nako, sumang ito. Ang aswang na sumang? Hindi po ba sinabi din niya na hindi mabagsik ang aswang na yun? Dahil kaya nilang mabuhay sa dugo lang? Teka, ibig sabihin, hindi nila kailangan pumatay. May sa tingin ko, may ibang dahilan siya kung bakit siya naggugulo sa baryo natin. Walang yan naman. Bakit si Kapitana Jessel pa po ang pinuntilya niya? Ano po maaaring dahilan? Nako, ang maaaring dahilan niya ay inggit, galit, at puot. Yan lang ang mga tanging dahilan nila kung bakit nila yun ginagawa. Sa tingin ko, galit siya na si Kapitana Jessel ang nanalo bilang kapitana. Kasabay na rin nun ang galit at pagkapuot niya rito. Naku, kailangan natin protektahan si Kapitana Jessel. Sige po, kukuha po ako ng maraming asin at bawang. Hindi makakalapit ang aswang sa kanya. Hoy, halika, tulungan mo ko. Gagawa ko ng orasyon para maalis ang hipnotismo ng aswang na sumang kay Jessel. Saka itali mo rin ang kamay niya sa mabigat na upong yan. Sigurado akong magwawala siya eh. Hindi mo siya kayang pigilan mag-isa. Naku, walang hiya talaga yung mga yun. Ano ba naman kasing karapatan nilang pahirapan ng ganito ang isang kapitana? Papatayin ko talaga sila! Kyle! Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka magpadalos-dalos? Ikaw ang susunod na albularyo kapag wala na ako. Kaya dapat maging maingat ka sa mga aksyon mo. Pero Lolo naman kasi, ang albularyo ay dapat pumoprotekta at tagapagtanggol ng tao. Kung hindi ko naman po kayang protektahan si Jessel,
Ano ka na pa kung maging albularyo at sundan ang yapak ninyo? Ay, naku, Gael. Hindi mo ba alam na may sarili ka ng buhay na kailangan protektahan, ha? Lolo Armando naman kasi eh. Alam niyo naman po na naging masunurin ako sa inyo mula pa noon. Kahit para akong nakalutang sa ere, sa kakaisip ng mga talinhaga niyo sinasabi, tinitiis ko yun. Kasi gusto kong malaman kung hanggang saan ang kakayahan kong umintindi. Oo na, sige na. Hoy, Gael, umanda ka. Lahat ng asin, ilagay mo sa tabi ni Jessel. Ang mga pangontra na nandyan ay mga kalamansin tuyo. Ilagay mo lahat. Lolo naman. Ano naman po ba nangyari? Tsaka ano po ba talagang gusto ninyo sabihin? Bakit hindi nyo na lang ako diretsuhin? Naguguluhan na po talaga ako eh. Gael, matalino ka. Mag-isip ka at huwag mong pairalin ng emosyon. Dalihan mo na. Sige po. Ano po yung itim na butil na yan? Bakit nyo po nilalagay kay Kapitana Jessel yan? Dahil ito, ang nag-iisang anting-anting na meron ako. Hiyas ito mula sa kalikasan. Pamana ito mula sa mga naunang albularyo ng henerasyon natin. Hindi ito basta-basta nakikita ng susunod na albularyo. Dahil may paniniwalang kapag nakita ito ng magiging tagapagbana, maipapasa ito agad-agad. Teka, ibig sabihin, pinapasa niyo na po ba sa akin agad ito? Pero Lolo, malakas pa po kayo tsaka may kakayahan na. Bakit yun naman po pinapasa sa akin yan ng ganito kahaga? Bahay, wala tayong ibang paraan. Para hindi magamit si Jessel ng mga pasugod na halimaw, kailangan mailagay natin to sa kanya. Maaaring maibalik din ang lahat ng alaala niyang nakalimutan kapag nagising siya. Ganun po ba? Sige po. Teka Lolo, ano po yun? Bakit ganun ang amoy? Teka, saan po yan galing? Nandyan na sila. Maghanda ka na sa matinding laban. Agad kong kinuha mga panlaban sa aswang. May kawit si Lolo Armando sa taas ng bubong. Kinuha ko rin ang maliit na sundang sa likod ng pintuan. Nagdala ko ng maraming pulbos ng balat ng bawang na may asin at inilagay sa bulsa ko. Samantala, si Lolo ay nagsimulang gumawa ng orasyon at nag-alab ng tapong, isang uri ng bonfire na palaging nakahanda sa likod ng bahay namin. Habang nakaabang kami sa kanilang pagdating, isang malakas na hangin ang tumama sa amin ni Lolo Armando. Napayoko kami. Unti-unti naming tiningnan ang nilalang na bumaba sa aming harapan. Sobrang kakaiba ang aswang na ito. May pakpak siyang parang paniki. Manipis ang balat, kaya kitang-kita ang mga ugat. May paa at kamay na parang tao, pero mukhang halimaw ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Kulay dilaw at tila may hepa na parang umiikot. Hindi ba nabubuhay ka kahit hindi kumakain ng tao? Bakit mo kailangan pumatay ngayon? Hindi ba binalaan ko na kayo? Hindi ba't nagkasundo na tayong dalawa, Armando? Pero anong ginawa mo? Ikaw mismo ang sumaway ng kasunduan natin! Ano ba? Hindi niya ginagawa mga bagay na yon. Hindi sila naglalapit ng loob, tulad ng ipinangako ko sa'yo. Kaya pwede ba, huwag mo nang ituloy ito? Tigilan mo na ang aming baryo! Ang dami mo bang sinasabi, tanda? Wala kang isang salita! Kung ayaw mong patayin ko anak mo, ibalik mo na ang laruan ko! Lolo Armando! Teka, ano sinasabi niya? Teka, anong kasunduan yan? O ikaw! Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa pamilya namin? Anong gusto mo sa amin, ha? Ang gusto ko! Ibalik mo ang laruan ko! Hindi laruan si Jessel! Siya ang kapitana ng baryong ito! Kaya tigilan mo siya! Hayop ka! Hindi na ako nagpigil. Agad akong sumugod papunta sa kanya at inambahan siya ng isang sipa. Pero bago pa man tumama ang paa ko, mabilis siyang nakailag. Dahil sa bilis ng galaw niya, ang paa ko'y tumama sa isang malaking puno.
Napahiyaw ako sa sakit. Lampang ang bata ka. Pero gusto mo ko kalabanin? Sa tingin mo ba, ay mapipigilan mo talaga ako sa gusto kong gawin? Dahil huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Kung hindi ka mag-iisip, hindi mo sila matatalo. Kahit anong gawin mo, ikaw lang din ang masasaktan. Wala na po akong pakialam do kung ako masaktan. Ang ayaw ko ay manakit siya ng taong mahal ko. Tumabi ka dyan, Lolo! Ako na po bahala sa mahinang nilalang na to! Muli akong tumakbo palapit sa kanya. Mabilis kong iniba-iba ang pag-atake ko para malito siya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kundi ang lumipad pataas. Dahil doon ay kinuha kong pulbos sa aking bulsa at binato sa kanya. Nang mabudburan siya, kahit kaunting pulbos ay nasaktan siya at talagang nanghina. Unti-unting bumaba ang lipad niya. Kaya naman kinuha kong pagkakataong iyon para saksakin siya, pero nagkamali ako. Mabilis niya akong nasikmuraan at tumalsik sa malayo. Sumadsad pa ang likod ko sa lupa. Hindi pa rin ako nakontento. Gamit ang punyal, sinipat ko ang distansya niya at binato ito sa kanya. Napangiti ako nang tinamaan siya sa kaliwang dibdib, malapit sa kanyang balikat. Humiyaw siya ng malakas dahil sa sakit. Walang iya ka talaga, bata ka! Ano sa tingin mo ginagawa mo? Pinapahamak mo lang ang sarili mo, gina! Dahil! Halika! Gamutin natin ang likod mo! Lolo Armando, ayos na po ako. Hindi po problema ang balikat. Likod doon ang mga sugat ko. Ang gusto ko pong malaban yung sinabi niya. Ano po pang ibig niya sabihin? Hindi ba sinabi niyo po sa akin? Patay na yung ina ko. Pumasok muna tayo sa loob. Doon tayo mag-usap ng maayos at sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Palagay ko, ito na ang tamang oras para malaman mo ang nangyari sa nakaraan. Hindi po, Lo, hindi. Sabihin niyo na po sa akin dito. Hindi na po babalik ang halimaw na yun. Sigurado tinamaan siya ng matindi. Sige, dito na lang. Ganito kasi yun. 2 dekada nang hindi umaatake ang aswang na suman. Ang huling pag-atake niya ay noong panahon na kinuha niya ang iyong ina. Teka, hindi namatay ang ina ko sa natural na pagkamatay. Hindi siya kinain ng aswang. Totoo po ba yun, no? Hindi pa siya patay, Kael. Kinuha siya bilang kabayaran. Hindi ko masabi kung aswang na rin ba siya ngayon pero hindi na siya ang inang kilala mo noon. Sabihin niyo po sa akin, Lolo. Ano po pa talaga nangyari? Ganito kasi, Kael. Masigasig akong albularyo doon. Lahat ng manunugis humahanga sa akin. Pay dahil doon naging mayabang ako. Lahat ng aswang ay pinapatay ko ng walang awa. Hindi ko na inaalam kung masama o mabuti ba silang aswang. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko ang angkan na mga aswang. Pinatay ko ang mga yon. Natuwa ang lahat sa ginawa ko. Hanggang isang araw, nagulat ako na lahat ng manunugis at kanang kamay ko ay namatay sa brutal na paraan. Doon ko nalaman na may aswang na naghihiganti. Teka, Lo, hindi ko pa rin po maintindihan ang buo eh. Anong karapatan po nila maghiganti gayong ginawa mo lang naman ang trabaho mo bilang albularyo at manunugis? Dahil ang angkan nila ay nabubuhay na sa mahabang panahon. Nag-aalaga sila ng mga hayop at iyon ang ginagawang pagkain. Aswang sila, pero nakokontento lang sa pag-inom ng dugo ng mga hayop. Kaya kung tutuusin at iisipin mabuti, sumira ako ng matinong pamilya. Kaya bilang kabayaran, inalisan ka rin ng ina ng halimaw na yon. Teka,
Hindi po ako makapaniwala. Totoo po ba talaga to? Oo, lahat ng pangontra ko, pinag-aralan niya kung paano niya kukontrahin. Alam niya, ang maliliit na impormasyon sa akin mula nang nakuha niya ang ina niya. At hindi lang yon, nakipagkasundo din ako sa kanya. Ano po? Anong kasunduan po yung napagkasunduan ninyo? Bata pa lang si Jessel, ay talagang gusto na niya. Sinabi niya sa akin noon na bantayan ko ito. At kapag ikinasal na sila ni Jessel, ibabalik niya ang ina mo. Kaya ganun na lang ako kalapit kay Jessel. Kaya po ba, pinapalayo mo ako sa kanya? Kaya sinabi niyang hindi ako dapat magkaroon ng karelasyon habang hindi pa ako albularyo? Kaya po ba tinatakot ninyo kung pupuntiryahin ng mga magiging kalaban ko si Jessel? Kasi siya ang kahinaan ko. Pasensya ka na, Gael. Ang iyong ina naman kasi ang nakasalalay dito eh. Akala ko maintindihan mo ako kasi hindi ba matagal ka naghahanap ng pagmamahal ng isang ina? Lolo naman eh. Bakit kailangan kami po magsakripisyo para sa pagkakamaling ikaw naman yung gumawa? Yung po mga pagpatay, ano po ba yun? Kagagawan niya? Yung po mga malabo pangitain ninyo, ano po ba yun? Nagawa niya rin kontrahin at bigyan ka ng babala. Kaya po ba nag-aalangan ka? Ganun po ba yun, Lo? Oo! Ayoko sanang tulungan si Jessel. Pero wala akong mahanap na paraan. Sa tingin ko kasi, kung hindi maalis ang hipnotismo sa kanya, ay maaaring ikamatay niya. Sobrang baba na ng resistensya ng kapitana ng baryo natin. Bakit naman kasi, Lo, hindi niyo sinabi sa akin ang lahat eh? Tinuruan niyo ako ng lahat ng pakikipaglaban. Pero bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi sana gumawa agad ako ng paraan para makuha ang aking ina. Nang sa ganun, walang kahit sino pwedeng isakripisyo. Ano ba, hindi ganun kadali yun, Gael? Ang lakas ng aswang na yun ay pambihira. Halos matalo niya ako na nasa 7 dekada ng albularyo at manunugis. Kaya ikaw pa kaya bata pa at hindi ganap na albularyo. Naku, Gael, ayokong mamatay ka rin dahil sa akin. Lolo naman, sana naman po magtiwala kayo sa akin. Ay naku, ganito na lang po. Hahanapin ko ang lungga niya at kukunin ang sarili kong ina. Ililigtas ang kapitana ng baryo natin mula sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Kahit pakapalit na ng buhay ko. Dahil walang saysay ang buhay ko kung wala sila. Dahil naman, Lolo! Hindi niyo po ako pinalaking tuwag. Kaya hindi niyo ako kailangan lalahanin. Hindi na nakapagsalita si Lolo Armando. Inalalayan ko siya papasok ng bahay. Sa totoo lang, mahina na ang katawan niya. At tanging ang itim na anting-anting ang nagpapalakas sa kanya. At dahil wala na ito sa kanyang pangangalaga, kaya nahihirapan na siyang maglakad ng maayos. Pagpasok namin sa loob ng bahay, naabutan naming umiiyak at natatakot si Jessel. Kaya naman nataranta kami at agad na lumapit sa kanya. Oh, Kapitana Jessel, gising ka na pala. Pero ano nangyari? Ba't ka naman umiiyak dyan, ha? Ako ang dahilan. Pinatay ko silang lahat. Ito. Kuminom ka muna ng tubig at kumalba ka, ha? Dahan-dahan lang. Baka naman malunod ka sa sarili mo. Yan. Oh, kumusta? Ayos ka na ba? Teka, may masakit ba sa'yo? May nararamdaman kang kakaiba? Sabihin mo lang sa akin. Pangako pakikinggan kita at paniniwalaan. Naalala ko yung babaeng naglalakad nung isang gabi. Hinablot ko. Nanlaban siya. Pagkatapos ay walang awa kong inuntog sa pader. Sobrang lakas na halos mabura ang mga mata niya. Nang masiguro kong hindi na siya humihinga, tinapon ko siya sa basurahan. Doon, sa abandonadong lote. At hindi lang yon, isang babae din ang hiniwa ko ang braso
para lumabas ang dugo. Hindi ako sigurado sa mga sumunod na nangyari. Sa tingin ko, nakatakas siya. Tapos may isang babae ulit na sinipsip ko hanggang maubos ang dugo niya. Naubos siya at sa tingin ko ay natuyo. Ang alam ko, tinago kong katawan niya sa bakanteng lote. Mamamatay tao ako. Hindi akong kapitan ang kailangan nila. Shh, Tana. Wala ka sa sarili mong katinuan doon. Siguradong nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng isang halangang bituka. Anong sinasabi mo? Lolo Armando, totoo po ba yon? Totoo po bang sinapian ako? Hindi ka sinasapian, Giselle. Nahipnotismo ka ng isang aswang. Ang hipnotismo ay nagpapababa lang ng sarili mo. Pumapasok siya sa pagkatao mo gamit ang isip. Habang ang pagsapi naman ay pinapasok niya ang pagkatao mo at siya mismo ang nabubuhay. Ibig sabihin, dapat magbago ang boses mo kung ikaw nga ay sinasapian. Pero hindi naman. Talagang nahipnotismo ka niya at siya ang nagdesisyon sa buhay mo. Lahat ng nagawa mo habang nasa kontrol niya hindi mo naalala. Ano po? Paano niyo po nasabi ang ganyang bagay? At ano po, aswang? Paano makakapang-hipnotismo ang isang aswang? Teka, bigla ko pong naisip. Hindi po ba ang isang hipnotismo ay nagaganap gamit ang mata? Teka, pwede po bang sabihin na malapit lang kay Giselle ang aswang? Naku, hindi malabo ang sinasabi mo, Gael. Minsan na din niyang ginawa ang ganoong bagay. Pwedeng nasaan yung tao siya at pwedeng kanang kamay pa ni Giselle. Wala po akong maiisip na gagawa ng ganitong bagay. Lahat po ng tauhan ko sa barangay ay tauhan na ng dating kapitan. May posibilidad po bang isa sa mga yon ang kanang kamay ng aswang o ang aswang mismo? Abay, sa totoo lang, madami din kaming tanong. Abay, hanggang ngayon hindi ko masagot. Naging maingat siya at talagang pinag-aralan ang lahat para hindi ako makakilos bilang albularyo. Abay, ganun ang nagagawa ng galit ng isang dilala. Ano po ang gagawin ko ngayon? Kailangan ko po bang sumuko sa mga polis at panagutan ang ginawa ko? Hindi na. Malinaw ko nakikita ang nangyayari. Lahat ng alaala mong yan, hindi sa'yo yan. Alaala niya yan at pinasa sa'yo nang ikaw ay nasa ilalim pa ng hipnotismo niya. Gusto niyang panagutan mo ang kasalanan niya. Ano, Gael? Teka, totoo bang nakikita mo na ang lahat habang nakapikit? Naku po, talagang isa ka ng ganap na albularyo ngayon. Mas malakas ka na, higit, at pwedeng pantayan siya. Oo po, Lolo. Nakikita ko kung paano niya brutal na patayin ang mga tao. Madami na din siyang pinatay sa iba't ibang baryo dito sa probinsya natin. Nagpalaganap na din siya ng sakit na anemia. Grabe yun yung mga taong naubusan ng dugo dahil patuloy niyang sinisipsip. Teka, ang nanay mo, nakikita mo ba ang nanay mo? Hindi, Lolo eh. Ang tanging nakikita ko lang po ang mga kasamaan niya. Ang mga ginawa niya sa tao at patuloy na pambibiktima. Teka, bakit hindi niyo man lang po nakita ang mga to? Dahil tulad ng sinabi ko, nakontra niya ang pagiging isa kong albularyo. Hindi ko alam na ganyan na pala kalalim ang nagawa niya. Hindi ko napansin yun dahil sa sobrang pag-aalaga sa inyo. Grabe, sana pa lang. Noon niyo pa binagay sa akin ang anting-anting eh. Isa ganun, nabawi ko ng sarili kong ina at hindi na umabot sa ganito. Gael, anong gagawin natin ngayon? Lolo Armando, ano pong maaari kong gawin para matigil na to? Hayaan mo lang kami ang gumawa ng paraan, Giselle. Palagi ka lang maglagay ng bawang at asin sa bulsa mo, ha? Pero huwag mong ilagay sa maliit na plastic ang asin, ha? Baka naman pagkamalang kang nagdodroga niyan. Sa halip, nasabihin nilang pinakabatang kapitana. Baka sabihin ng iba, kapitanang nagdodroga. Aray ko naman po, Lolo. Ano ba?
Seryoso ang problema pero nagagawa mo pang magwalang hiya dyan eh. Tiraulo ka ba ha? Ay naku, opo. Ay, napala Jessel. Kapitana ka ng baryo natin, pero kaibigan kita ah. Apo ka ni Lolo Armando. Kaya huwag ka mahihiyang magsabi sa amin ng mga bagay na sa tingin mo ay kakaiba. Huwag mo suluhin ah. Nandito lang kami. Abay hindi ka pwedeng magpaliban ngayon dahil sa mga nangyayari. Kaya naman pumasok ka at magpanggap ka na walang alam. Oo nga, tama si Gael. Kailangan hindi ka magpa-apekto at hindi magmukhang may sakit ka. Siguradong nasa malapit mo lang ang aswang na yon at siguradong kakamustahin ka niya sa anyong tao. Kaya dapat hindi ka mahina. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Magliliwanag na, kaya kailangan ko na rin pong umalis bago pa may makakita na dito ako natulog. Lolo, hindi po ba sinabi niyo sa akin na dapat sa puso ko masaksak ang aswang? Para mamatay at maging alipato? Oo, tama ka dun, Gael. Pero palaging alerto ang mga yon ha. Iniingatan nila ang masiselang bahagi ng kanilang katawan kaya siguradong hindi mo maabot ang puso nila. Kung ganun, paano ko po sila mabilis na mapapatay? Kailangan ko po mag-isip ng magandang paraan ng pakikipaglaban. Yung mabilis po at hindi ko kailangan gumamit ng lakas. Hindi po ba sinabi ninyong bawal kong ubusin ang enerhiya ko? Dahil mas kailangan ito ng anting-anting. Tama ka dyan. Ang katawan ng aswang ay pareho ng katawan ng tao. Kung nasasaktan tayo sa batok, abay ganoon din ang aswang. Ibig sabihin, kung saan tayo nasasaktan, ganoon din sila. Mas matindi nga lang sa kanila dahil gagamitan mo sila ng mga kagamitang talagang makakasakit sa kanila. Kung ganun, naiintindihan ko po. Paano naman po kung nasaktan siya bilang aswang? Sa tingin niyo po ba, masasaktan din ang kanyang anyong tao? Nako, abay hindi pa talaga malalim ang kaalaman mo, no? Hayaan mo. Nandito naman ako para tulungan ka. Ang punyal na gamit mo ay may kakayahang masaktan, hindi lang ang kaadyo ang aswang niya, kundi pati rin ang kanyang anyong tao. Ganun po pala. Ang galing po pala ng punyal na to. Ay, sandali lang po, Lolo. May kailangan lang po akong puntahan, ha? At saan ka pupunta, Aber? Sinabi niyo pong nasa malapit lang ang aswang. Kaya niya nagagawang hipnotismohin si Jessel. Kaya gusto kong makita ang mga nakapaligid sa kanya. Kung sino ang may sugat sa kaliwang bahagi, di ibig sabihin siya ang aswang. Siyang gumawa ng lahat ng yan eh. Oo siya. Magtitiwala ako sa iyo mula ngayon ha. Pero palagi ka mag-iingat at ipangako mo sa akin na mabubuhay ka at makakasama ko pa. Naiintindihan mo ba yon? Lolo naman eh. Ay, ako na pong bahala. Babalik po ako kasama si Inay. Pangako ko po yan. Pilit na ngumiti sa akin si Lolo. Ayoko man siyang iwan, pero alam kong mas ligtas siya sa bahay. Puno ng kung ano-anong halamang gamot sa bahay, madaming pangontra at iba't ibang patalim panlaban sa aswang. Ang punyal naman na maliliit lang ang dala ko. Doon kasi ako talagang pulido. Ang pumuntirya ng bunga ng punong mangga, santol at iba pang matataas na puno. Sa palagay ko ay hindi ko kailangan ng malalaking sandata na masyadong pansinin ng tao. Kung tahimik gumalaw ang aswang, kailangang ganun din ang gawin ko. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa barangay. Nagulat pa nga si Jessel nang makita ko. Oh, Gael, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Si Lolo Armando, hindi mo ba kasama? Naiwan si Lolo sa bahay. Masakit ang tuhod niya eh. Medyo nahihirapan na talagang maglakad. Alam mo na, hindi na rin kabataan si Lolo no. Ikaw talaga. Kapag narinig ka ni Lolo, siguradong sasabihin na naman niya, kalabaw lang ang tumatanda. Teka, ano bang sadya mo rito? Wala naman.
Naglalakad-lakad lang ako. Pero mukhang paalis ka. Teka, saan ka pupunta? Sa kabilang dulo ng baryo, may nai-report kasi ng mga dugong nagkalat doon. Ang sabi ng ilan, parang galing daw sa tao. Hindi lang kami sigurado kasi tuyo na yung mga dugo. Medyo magubat na kasi yung parteng yun kaya bihirang daanan ng mga tanod. Talaga? Pwede ba ako sumama dyan? Naku, isang motor lang ang sumundo sa akin. Hindi pwedeng mauna ron ng mga polis kaya kailangan ko mauna. Pero kung gusto mong sumunod, ipapasama kita sa isa sa mga tanod ko. Sandali. Tatawagin ko si Mang Harold. Mang Harold! Ano po yung kapitana? Uy, Gail. Nandito ka pala. Magandang araw po, Mang Harold. Kaya mo bang samahan si Gael papunta ron? Hindi ko kasi may sasakay sa motor Pero baka pwede mo siyang akayin. Teka, may sakit po ba kayo, Mang Harold? Kung masama po yung pakiramdam ninyo, okay lang po. Hanapin ko na lang ang daan. Pasasana't ba't makakarating din ako? Naku, pasensya na ha. Kailangan ko na talaga mauna Bahala na kayo dyan, ha? Sige po, kapitana. Sasamahan ko na lang si Gail. Kaya ko naman po maglakad Wala naman tayong bubuhatin. Sige, kayo na pong bahala. Okay, halika na. Sumama ka na sa akin. Papunta ron. Bago pa tumirik ng gusto ang araw. Teka, sigurado po ba kayo? Kaya ko naman pong maglakad ng mag-isa baka naistorbo ko lang po kayo. Ayos lang iho. Sabi mo nga, hindi ka pamilyar sa lugar, hindi ba? Mas mabuti lang may kasama ka. O tara na, para maabutan pa natin ang mga bakas. Pero... Basta, sumunod ka na lang sa akin. pero hindi po ba masama yung pakiramdam ninyo? Teka, gusto niyo po bang kumuha muna ako ng tubig? Para may dala tayo maiinom habang naglalakad. Lalo na tirik po yung araw Hindi na kailangan, Gail. Sumunod ka na lang. Bilisan mo! Sige po. Grabe naman, masyado naman po yatang seryoso ang tono ninyo pasensya na po talaga. Pwede naman. Gail! Hindi ba sinabi ko nang sumunod ka lang sa akin? Dadalhin kita doon. Bakit kailangan mo pa maging makulit, ha? Pasensya na po talaga kung ganun. Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik akong sumunod sa kanya. Ramdam kong paninigas ng likod ko. At kahit hindi pa ako tumatakbo, parang bumibilis na ang tibok ng puso ko. Malamig ang pawis sa batok ko kahit mainit ang paligid. Ilang saglit pa, bigla siyang tumigil sa paglalakad at lumingon sa akin. Dahil nasa likuran niya ako, napaatras ako ng bahagya sa gulat. Gusto ko sanang magtanong pero hindi ako nakapagsalita kaagad. Sa halip, siya ang unang bumasag ng katahimikan. Nga pala, kamusta na pala ang lolo mo? Bakit hindi sa sumama? Para tignan ang magyayari sa paligid niya. Si Lolo Armando po? Oo, si Lolo Armando. Hindi ba sabi ko sa iyo noon na binabati ko siya tuwing nadadaan ako sa bahay ninyo? Hindi mo ba sinabi sa kanya? Nako. Ang dami po kasing nangyari kaya hindi ko po natandaan. Pasensya na po hayaan niyo po. Mamaya po sasabihin kong kinakamusta niyo siya. Sige. Nga pala, nasaan ang mga magulang mo? Parang ang tagal ko na dito, hindi ko pa siya nakikita. Bakit niyo naman po biglang natanong yun? Siyempre. Nababagot ako maglakad Kaya gusto kong sabayan ka sa paglalakad. At na may mapag-usapan naman tayo. Tama naman po. Bakit kasi ang lawak ng sinasakupan ni Kapitan Ano ba, hindi ba mo naman ang usapan Bakit hindi mo na lang sagutin? Siguro hindi mo na sila nakita kailanman, no? Ang galing niyo naman po mangula. Tama po kayo. Buong buhay ko kasi hindi ko pa sila nakikitang dalawa. Sabi ni Lolo, bata pa lang ako, umalis na sila siguro may kanya-kanya na silang pamilya sa Maynila. Yun palang sabi ng lolo mo sa iyo, Kalokohan. Ano po? Ang ibig ko sabihin,
Kalukuhan namang iniwan nilang kanilang anak at hindi man lang nagparamdam, di ba? Tapos, inisip na bumuo sila muli ng kanilang pamilya. Hindi ba sobrang kalukuhan naman yon? Hindi naman po siguro. Kasi kung wala silang pamilya, yan ang dahilan kung bakit hindi man lang sila bumisita sa akin. Naku, kung ako lang po palang mag-iisa nilang anak. Hindi po ba mas kalokohan kung isipin kung nagbubuhay dalaga at binata sila? O siya, sige. Kung ganun sinasabi mo. Mag-ikot-ikot ka lang dyan. Pero huwag kang lalayo ha. Delikado pa rin ang lugar na to eh. Lalo na kung hindi mo kabisado. Sige po, salamat po Mabilis lang naman po siguro ako. Gusto ko lang makita kung totoo nga yung sinabi ni Kapitana. Nga pala, kung may makikita ka mang dugo, tandaan mo, hindi lahat ng bakas ay dapat sundan. Anong ibig niyo po sabihin? Wala, paalala lang yon. Alam mo naman, minsan ang mga kagubatan, may sarili nilang lihim. Sige po. Babalik din po ako kaagad. Pasimple akong tumalikod kay Mang Harold at hinanap ang mga dugo sa lupa. Umupo pa ako, inilapat ang kamay ko at medyo inamoy ito. Pero wala akong masyadong maamoy na dugo. Ilang sandali pa ay may narinig akong kakaibang tunog. Kasunod nun ang paghangin ng malakas na siyang pag-alingasaw ng amoy bulok na bangkay. Bigla akong nakaramdam ng pagkatuwa. Iniisip ko na natagpuan ko na kung saan nagmula ang mga dugo na nakita nila. Pero sa hindi inaasahan, paglingon ko ay nasa harapan ko na ang mukhang paniki at nilitanyan ako. Hindi agad ako nakakilo sa pagkabigla, kaya naman paatras akong nasadsad sa lupa. Dahan-dahan kong kinuha ang punyal at tinarak sa tagiliran niya. Napangiti ako nang makitang namilipit siya sa sakit. Akala mo ba hindi ako handa? Akala mo ba ganun na lang ako kabobong nila lang, ha? Nakikita ko lahat sa pangitain, kaya kilala na kita. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ko malinilang pata! Talaga? Sa tingin ko, ay nalinlang na kita. O di ba? Paniwalang paniwala ka na wala akong mga magulang kasi umalis sila nang pinanganak ako. Pero ang totoo, nasa poder mo ang aking ina. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Nasa siya! Alam mo naman palang nasa akin ang iyong ina. Pero bakit pilit mo akong nilalabanan? Hindi mo ba alam na kaya ko siyang saktan ngayon? Paano naman? Hindi man nag-iisa ka na lang sa mundo? Wala ka mapaglahian. Kaya naman binantayan mo si Kapitana at pinilit mo siyang mapasunod sa'yo. Akala mo ba? Hindi ko siya poprotektahan? Akin lang si Jessel. Matagal ko na siyang binuo. Tinulungan makamit ang gusto niya para pagdating ng araw, ibigay niya ang magandang lahi sa akin. Nakakatawa ka. Pinilit mong bumuo ng pamilya habang pumapatay ng mga inosenteng tao? Anong klase yan, ha? Alam mo, kung hindi ka nangialam, hindi ako magbibigay ng maraming babala. Ang dami mo pang sinasabi. Pero alam naman nating dalawa, natalunan kang aswang ka. Mabilis ko siyang sinugod. Nakakaiwas siya dahil sa pakpak na gamit niya. Pero dahil tanghaling tapat at mapuno, hindi siya masyadong makalipad ng mataas. Natawa akong isipin na akala niya'y nalinlang niya ako. Hindi niya alam na alam kong hindi ito ang lugar na pinuntahan ni Kapitana Jessel. Hingal na hingal akong tumigil. Kahit anong habol, atake ang gawin ko. Palagi niya lang akong naiiwasan dahil sa pakpak niya. Kaya naman, hahayaan kong siya mismo ang umatake sa akin. Nagpaikot-ikot siya sa paligid ko. Halos mahilo at masuka ko dahil sa sobrang bilis ng pag-ikot niya. Nang aatake na sana siya,
Ginamit ko ang pandama ko para mahulaan kung saan siya aatake. Saktong nahawakan ko ang dibdib niya at naibalibag ko pabagsak sa lupa. Agad kong tinutok ang talim ng isa pang punyal sa leeg niya. Nasaan ang nanay ko? Saan mo siya dinala? Kung papatayin mo ko, tiyak na hindi mo siya makikita habang buhay. Nasa siya? Doon mo siya tinago? Sige, sasabihin ko na. Bitawan mo lang ako, sige na. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan ang sarili kong ina. Buhay pa ba siya? O pinatay mo siya? Huwag kang magpadala sa damdamin mo. Baka pagsisiyan mo kapag napatay mo ako. Ang dami-dami mong sinasabi! Tinatanong kita kung nasaan ang nanay ko! Nasa siya? Alam mo, Gael, pwede naman natin pag-usapan ang lahat eh. Hindi mo kailangan magalit sa sarili mong ama! Anong sinasabi mo? Bakit naman? Mukhang nagulat ka dyan. Hindi mo ba alam na ako ang ama mo? Ibig sabihin, hindi sinabi ng Lolo Armando mo ang buong katotohanan. Nakakatawa naman! Hindi ako magpapauto sa mga sinasabi mo. Hindi pa patulad ng aking ina. Ang isang halimaw na tulad mo! Talaga? Sa bagay, hindi nga niya sana ako papatulan. Kaso, magaling talaga ako eh. Kung hindi nabanggit ng lolo mo, o baka hindi niya pa alam, nilagyan ko ng pangontra ang kakayahan niya makakita. Akala niya, nakikita niyang lahat. Pero hindi! Pero nang sinabi mo kanina, nakikita mo ang lahat? Isipin mo nga kung bakit. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo yun, Gael. Ang kumukontra sa kakayahan ng lolo mo ay sumpa ng dugo mula sa akin. Tanging nilalang na may dugo ko lang ang makakaalis doon. Hayop ka! Huwag mong isipin na sa sinabi mong yan ay hindi na kita papatayin! Bakit, Gael? Kaya mo bang patayin ang sarili mong ama? Kung papatayin mo ako, paano naman ang iyong ina? Tiyak, magugutom siya doon kapag hindi ako nakauwi. Halos hindi ako makagalaw sa sinasabi niya. Natulala ako at iniisip ang kalagayan ng aking ina. Dahil dito, lumuwag ang pagkakadiin ko sa balikat niya. Hindi ko na malayang nakatakas na pala siya. Agad akong kumilos at hinabol siya. Nagpalitan kami ng atake at depensa. Malakas siya, pero dahil sa anting-anting, nagagawa kong mas patibayin ang balat kong tatamaan ng mga atake niya. Dahil ang lahat ng atensyon ko ay nasa pagdepensa, hindi ko naiwasan ang pagsundot niya sa kaliwang mata ko. Dumugo ito at talagang napasigaw ako sa sakit. Sa tingin ko ay hindi niya rin inaasahan ang ginawa niya, kaya nagulat siya. Kinuha akong pagkakataon para saksakin siya ng madaming ulit bago ako bumagsak sa lupa. Habang nakatingin sa langit ang isang mata ko, nakita ko siyang lumipad. Gamit ang kanang kamay, ang kanang mata at ang nag-iisang punyal sa kamay ko ay sinipad ko siya. Dahan-dahan ko siyang binato sa itaas. Mabagal siyang lumipad kaya natamaan ko ang dibdib niya. Unti-unti siyang bumagsak hanggang sa naging alipato sa hangin. Huminga ko ng malalim habang dinadama ang sakit ng aking mata. Ilang sandali din akong nagpahinga sa kanaglakad palabas ng kagubatan. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang sa may makakita sa akin. Agad akong dinala sa bahay para matingnan ni Lolo Armando. Pasaway ka talagang bata ka eh! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Bakit hindi mo inangatan ang mata mo? Alam mo naman na iyan ang pinakamahalagang parte ng iyong katawan bilang albularyo. Bakit kasi? Do, ayos lang po ako. Kaliwang mata ko lang naman po ang nasugatan eh. Kahit naipasa niyo na po sa akin ang pagiging albularyo, hindi mawawala ang kakayahan ninyong manggamot.
Kaya tiyak na mapapagaling po ninyo ako. At kung hindi man, masasanay na po ako sa kanang mata ko. Ay nako, pasaway ka pa din. Diyos ko naman eh. Tumayo ka na dyan. At kailangan natin maglakbay sa bundok. Hahanapin natin ang iyong ina. Teka, alam niyo na po kung nasan siya? May isang halamang gamot akong naamoy kanina. Sa kanya, tiyak na ang iyong ina ang gumagawa nun. Sa bundok, sa parte ng tubigan lang yun makikita. Kaya naisip kong nandoon ang iyong ina. Sige po, Lolo. Pero dapat po bang may takip ang kaliwang mata ko? Bayo naman. Protection yan para hindi ma-infeksyon pa lalo ang mata mo nang gumaling pa. Teka, sandali. Si Kapitan Jessel ba yun? Abay, bakit naman biglang umaliwala siyang tingnan sa malayo? Magandang hapon po, Lolo Armando, Gael. Nabalitaan ko pong nangyari kay Gael kaya po ako naparito. Ito pong mga prutas at gulay na binili ko po para sa inyo. Para kang pirata sa mga pelikula dyan sa mata mo, ha? Nangasar ka pa talaga. Ang dami nito ah. Teka, hindi ba naman kailangan magdala niyan? Ikaw talaga nag-abala ka pa. Hindi naman ako nagkasakit eh. Ay teka, tumusta ka na nga pala? Ba't parang hindi ka naman nagtaka kung bakit nawalan ka ng isang tanod? Sa totoo lang, parang gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Hindi po ba dapat malungkot ako? Kaya nga din po ako napunta dito para magpatingin eh. Baka kasi nahihipnotismo na naman ako ng walang pusong nilalang na yon. Natatakot po ako, Lolo Armando. Natawa kami sa mukha ni Jessel. Para siyang bata na nagsusumbong sa lolo ko. Pero nagtaka siya sa naging reaksyon namin. Kaya naman wala kami nagawa kundi ang sabihin sa kanya ang totoo. Ang akala lang niya ay nahulog sa tulay si Mang Harold at hindi pa nakikita ang bangkay. Si Lolong nagpakalat nun. Total, may sakit daw si Mang Harold. Kaya madali na lang sabihin nahilo ito at nahimatay habang tumatawid sa ilog pauwi sa kanila. Mabuti na lang at wala palang nakakaalam kung taga saan si Mang Harold. Tago pala sa mga kasamahan niya ang pagkatao nito. Nakakakilabot naman. Hindi ko akalain na palagi kong kasamang aswang na yun. Kaya po pala, hindi ako masyadong naniniwala sa sinasabi niyo noon dahil nasa kontrol na ako. Sinisisi ko po talaga ang sarili ko na hindi man lang naging alerto sa mga babala ninyo. Hindi mo rin alam na nahipnotismo ka pala ng aswang. Saka lang natin malalaman ang ganoong bagay kapag tapos na. Kaya huwag ka na mag-alala pa ha. Tama si Gael. Ngayon, maging mas maingat ka na. Tsaka isa pa, hindi naman na mawawala sa tabi mo si Gael eh. Abay kulang na lang, pakasalan ka niyan. Uy, grabe naman po kayo, Lolo. Kasal po agad. Hindi kong pa nga po siya naliligawan eh. Ikaw po kaya ang dahilan kung bakit naudot ang maganda namin pagsasama. Kaya aga ko bumabawi na ngayon eh. Oh, ipapakasal ko na kayo agad-agad. Isang batang albularyo, ikinasal sa kapitan ng nahipnotismo ng aswang. Ha! Ang gandang pakinggan, hindi ba? Naku, kayo po talaga maglolo. Manang-mana po talaga sa inyo tong apo nyo eh. Bay, siyempre naman. Pati ang gandang lalaking yan eh, sa akin din nakuha. Tama. Kaya nung nasa sangguniang kabataan pa lang kami, naku, gustong-gusto mo na ako, hindi ba, Kapitana? Naku, magtigil ka nga dyan. Napuno ng tawanan at tuksuhan ang harapan ng bahay namin. Nang umalis si Jessel, agad din kaming umalis ni Lolo para hanapin ang aking ina. Hindi naman kami nahirapan dahil tinulungan ako ng anting-anting. Yun nga lang, may sakit na siya sa pag-iisip. Inalagaan at inaruga ko siya hanggang sa aking makakaya. Pinaramdam kong pagmamahal na hindi niya naramdaman ng mahabang panahon. Yun nga lang, may isang bagay akong pinanghihinayangan. Yun ay hindi ako nakahanap ng doktor na gumagamot sa kanila, hindi katulad sa panahon natin ngayon. Laking pasalamat ko na lang
na hindi nagkaroon ng trauma si Jessel. Naunawaan niyang lahat at namuhay ng malayo sa takot. Nga pala, yung mata ko, hindi na gumaling. Palagi na lang akong may takip sa kaliwang mata na parang pirata. Sa panahong ito, 3 dekada na siyang wala. Ganon din si Lolo Armando. Bago kami ikasal ni Jessel, maayos at mapayapa silang nagpaalam sa mundo. Kaya maraming salamat sa pag-ere ng aming kwento. Ako po si Gael na nag-iiwan ng katagang. Ang sugat ng nakaraan ay maghihilom, pero ang alaala at aral nito ay mananatili sa ating puso at isipan.